Ma, may DXL ba tayo? Para mawala ang lasa ng laman loob. Ilang beses nila itong pinapakuluan. Hindi na dito. No. Hindi na. Sinasama nila ang tabaw, kaya maamoy ng kaibahan ng mga ibang magliligaw. Ang bigas na ginagamit namin, katulad ng kada araw, nakakabenta sila Venerando ng 5 malalaking kaldero ng lugaw. Kahit mo sa kailangan lakad, kahit meron ka lang yun. Sarap. Gusto ko ng kape? Hindi ko lang galing pambansa, automatic kumakain. Dahil dito, nakapagpatayo na siya ng bahay, nakapagpundar ng sasakyan, at napagtapos niya ng kursong HRM o Hotel and Restaurant Management ang kanyang anak na si Vladimir na siya na ngayon nagpapatakbo ng kanilang Ano negosyo nila, Ma? It's so dumb. Oh, shit. Sa sobrang gutom at pagod, Ma, lugaw ka na ba? Yes! only me. Lugaw ka muna. Only me yan, Ma. Ayun, oh. Tamo. Para may record tayo pag pumunanda na tayo. Only me, oh. Pwede yun. Good there. Pwedeng We will mommy there. katulad ng isang OFW sa Dubai na Hindi nagtsaga kakain ng space mo. Tapos ng kubeta. Matus-isaw ang Oh, pag-aaral ng Ma. mga anak. Dito na. Tayo. Ang mga kababayan natin Mom, sa sabi mga ni isa Chacha, Arab siya. Emirates o UAE. Wait lang. Tinuro na Mabigat na yan. Mami, sabi ni Charles, as a plug siya. mga kubeta. Sabi ni Charles, sa pat siya. Ang lahat sa kasipagan niya. Sa walang kapagurang pagpuspos ng mga inodoro. Siya, si Helen, ang tinaguriang Puspus Kubeta Queen ng Dubai. Although na maganda po ang damit namin, kung gayon ko po, kadapuspos ko beta rin lang naman. Pero wag na wag siyang ispulin dahil sa kanyang Adokol. Mga taga-Cagayan yan. napatayo lang naman niya sa Pilipinas ang kanyang dream house na kapagpunta ng farm at nakapagpatapos ng mga anak na pare-pareho na ngayon profesional. Nung nalaman ko po na, Bugado na po, katas kuskus kubeta. Paano sa pagpuspos ng mga kubeta, nakamit niya ang lahat ng ito. pwede lang pala isang kasula eh. Pulain lang tapos. Mahigit isang dekada ng Kahit DH ano. o domestic helper sa Dubai. Si Helen, ang kanyang mga amo, pinag-India. Pwede pala. Sinobservahan po kami, ang mother ng amo ko ngayon, ako po ang napili. Matapos niyang linisin ang kusina, isinunod naman ni Helen ang palikuran. Talagang sa akin binigay yung... Madali. Sa akin talaga binigay? Kuskusin araw-araw. Ano siya? Walang isa, kundi 5. Mas marami po yung usual sa mundo yan kaysa mga Bago. At dahil madalas na nababasa sa paglilinis, It's not nagpalit siya live. ng damit. It's not broadcast. Lumipat sa isa pang banyo kung saan naglinis uli siya ng inodoro, pati na rin ang bathtub na nandito. Hindi raw chuchusi-chusi si Helen sa trabaho. Batak daw siya sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Sabi na! Hindi nag-busy Tungkol by everyone. pagtuwa It's ng live. Cagayan si Helen, ang talagang pangarap daw niya noon, maging teacher. Hindi man nakagraduate, nabigyan pa rin daw siya ng pagkakataong makapagturo sa daycare center ng kanilang barangay. Mahirap po ang buhay doon dahil sa dami ng anak, pero ang liit po ng sahod. Hindi na namin makayanan na pagkuleyohin sila. Ang kinikita raw ng kanyang mister naman sa pagsasaka, hindi sapat. Kaya si Helen, na masukang domestic helper sa Hong Kong, Lahat po, trabaho ko po noon, masungit po ang aking amo doon. Kung marumi po, uulitin mo po yun.
Pero makalipas lang ang 1 taon, si Helen umuwi ng Pilipinas. Nagkasakit kasi ang ika-4 niyang anak na si Aubrey. Nag-leading to epilepsy po siya. Kailangan niya po ang pag-alaga. Pero kinailangan niya uling mag-abroad. Kaya taong 2010, sa Dubai naman siya na masukang kasambahay. Wala po akong choice kung hindi yon dahil sa mga anak ko. Kung makapag-aral po sila, may choice sila na hindi sila makagaya sa amin. Ang araw-araw na nakatoka sa kanyang trabaho, pag-aalaga ng bata at ina, pagkuskos ng kubeta. Mas marami po yung lilinisan mong toilet kaysa mga rooms po nila. Pero sulit naman daw lahat ng pagtitiis niya na pag-aral niya ang kanyang mga anak sa kolehiyo. At nakapagpundar din ng maliit na babuyan. Ayun, hanggang sa lumago naman, nagkaroon ako ng 4 na hinahin na yun. Kahit doon man lang, masasabi kong ako'y tagumpay. Ngunit may kapalit ang ginhawa. Hindi natutukan ni Helen ang paglaki at pag-aaral ng kanyang mga anak. Yung anak ko tumawag siya, sabi niya, "Ma, grade 1 na ako next year. Hindi ka pa umuwi." Parang, hindi mo alam kung ano yung sasagot mo. Lalo na po pag contest na nananalo sila, yung nandun ka dapat, wala ka. Sila lang, yung teacher lang ang maalala. Ayoko siyang umalis, no? Gusto kong matin siya ng graduation. Pero nung time na, hindi siya naka-attend. Ang alam ko is yung nanay ko is yung nana ko po. Sabi ko, dyan ka na lang. Alaga mo yung alaga mo dyan. Huwag ka nang bumalik ako. Tapos sinira ko po yung kwarto ko, yung mga libro ko, sinapong ka lang. Malungkot din kasi, di ba, kailangan ng nanay sa bahay. Kasi super maliit pa kami. Tapos meron yung mga nagsusuklay ng hook, gano'n. Sinusuklay ng mga hook ng mga nanay, gano'n. Parang hindi ko siya nahanap na parang gano'n. Kada 2 taon lang daw kasi kung makauwi siya sa Pilipinas. Sabi nila is papunta si mama pero hindi ko po kilala. Kaya yung sinabi mama mo yan, kausapin mo, tumakbo po ako sa kwarto ko, natatakot ko lumapit. Ayoko po siyang hug noon. Wala pong doon. Wala po akong magagawa. Natutulog po ako, tapos nung nagising ako, may nakahag na sa akin. Ang ipinagpapasalamat na lang niya, masigasig mag-aral ang kanyang mga anak. Yung mga anak ko, excel lahat para makauwi rin ako sa kanila. At makalipas nga ang mahigit 1 dekada ng pagpupuskos ng mga kubeta, ang 4 sa 7 mga anak ni Helen, mga professional na. Hindi man niya natupad ang pangarap niyang maging guro. Ang panganay naman niyang si Madeline, licensed professional teacher na ngayon. Si Helmwer naman, civil engineer. Tapos naman ng financial management, si Aubrey. At si Frank, isa na ngayong abogado. Nanalo ko. Alam nyo, lumabas yung anak ko ng abogado. May abogado na ako. Katas, kuskus, kubeta. Yung fruits ng kanyang sacrifices, nagbunga ng maganda. Napaayos na rin ni Helen ang kanilang dream house. At nakabili ng ekta-ektaryang lupa sa Cagayan. Plano kaming gawa ng resort. Graduate man na ang 4 niyang anak, si Helen, hindi pa graduate sa pagkuskus ng kubeta. Kailangan pa rin daw kasi niyang igapang ang pag-aaral ng kanyang bunsong anak na si Gail. Gusto ko na umuwi sana naman kasi tagal na siya roon at yung mga anak namin gusto na rin nilang sila na lang mag-aaruga naman sa kanila. Dahil sa pagsisikap at pagiging ulirang ina ni Helen, nito lang nakaraang taon, For Bawat Kasambahay Season 2 goes to Helen Atuhoy! ginawaran siya ng mga kapwa niya Pilipino sa Dubai ng Gawad Kasambahay Award. Parang akong nimatay doon, hindi ko po expectan na po ang manalo. Yung amo ko po, nandun din po sila lahat. Thankful po ako sa kanya. Sorry kung may mga times na parang rebelde, gano'n. Love ko po siya kahit hindi ako masyadong showy. Kaya si Gail, pilit daw bumabawi sa mga sakripisyo ng kanyang ina. Siya na ang bumibisita sa kanyang nanay Helen sa Dubai.
First time ko po siyang makasama na birthday niya naman po. Samantala, dahil batid ni Helen ang hirap ng magpaaral ng mga anak, ang kanyang mga kasityo na walang pampaaral sa kolehiyo, binibigyan ng kanilang pamilya ng biik. Kunin mo itong big at talagaan mo mabuti. Palalaguhin po namin ito para sa future po namin. Mahal kong Helen, lubos akong nagpapasalamat sa buong may kapal na nakilala kita. Naging ina ng aking pitong mababait na mga suksling. Nagsumikap kang mangibang bansa. Ikaw ang naging haligi ng tahanan na dapat ako ang may katungkulan. Maraming salamat sa iyo at kahit pang sinasabi mong taga-kuskus kubeta ka lang, napag-aral mo ang ating mga anak na ibigay mo ang lahat, material at pinansyal na pangangailangan. Ikaw ang langit sa aming buhay. May pinadala si Papa na regalo sa'yo. Thank you so much. Thank you so much. Love you all. Love you all. Thank you. Malayo sa pagiging glamoroso ang buhay ng isang OFW. Pero lahat handa nilang tiisin kahit ilang libong beses pang magkuskus ng kubeta para lang hindi na maranasan ng kanilang mga anak ang dinanas nilang hirap. What's this? Hi! Ay! Ay, ang pogi-pogi naman ah. Noong dekada 70, may isang binata sa Mindanao na may makayod na pangarap ang maging piloto.